There are a million different places we could be tonight, where the feeling's not right and we can't see the light, but we would never go anywhere that would compromise us. The world that we live in doesn't seem to ever realize we do the things we do because we see through different eyes, and we don't think twice and there's a choice before us. But if you feel like all you say is no, don't let go, 'cause we will reap exactly what we sow. And when we say no, then we say yes, yes, yes to happiness, and yes, and then yes, we say yes to freedom, and yes to hope, yes to everything good that we know. Oh, oh, because we're trying hard to do what's right, means we're gonna have that much more fun tonight. We only wanna be our best, so we say yes. So many decisions seem to come before us every day, in the words we say and the way that we try to obey, but we don't give a second look to anything that we shouldn't. It's not that we're following just because our parents said that we should, because we tried it out and we know that it's good. Hello everyone! Ako nga pala si Brother Wayne, no? Ang inyong reporter for today. No? So ngayon nandito tayo sa FSY Facility Center na matatagpuan sa Tanay, Rizal ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So ngayon, bakit nga ba tayo nandito? Tanong natin yung mga leaders natin na nandito sa ating kanan. So nandito si Brother Aquino, huwag kang lumayo. Nandito no? Ano bang meron ngayon sa Tanay, Rizal, brother? Magsasaya po tayo. Yan, magsasaya tayo. And yan, no, kung makikita natin dito sa gawing dito, ayan yung mga leaders natin na kung saan masisipag, na kung saan gusto nila mapasaya yung bawat youth natin dito sa ating stake center. Diba? Hello po brother, pwede po ba kayo magpakilala? Opo, si Rando Roy Archeda, Ward 3. Kamusta naman po yung feeling niyo po na naka-attend po kayo ngayong Stake Youth Conference 2023? Masaya po na kinakabahan kasi wala po akong kakilala. Yun lang po. Salamat po. Hello po, ako si Roynel Ryan Archeda ng Ward 3. Masaya po ako nakarating ako dito sa SYC. Ngayon guys, nandito yung organizer natin kung saan siya yung magli-lead sa buong SYC natin na activity. Tara guys, interviewin natin siya at pakilala natin. So ito nga pala, si Brother Mark Cornista. Oh my gosh, why me? Siya yung namumuno sa atin. Uy, hindi ako. Pero siya ang nakaisip na kung saan, kung paano natin mapapasaya at mag-grow yung spiritualidad ng bawat youth na meron tayo sa simbahan. Yes! SYC, ready na ba kayo? Yan! For the win! Dito na kami ngayon after so many sleepless night. Yan, wala tayong tulog today, di ba? Kita mo naman siya, oh, mukha ba ito may tulog? Okay guys, napakilala natin yung ating organizer, no? So ngayon, dadako naman tayo sa ating mga manlalahok, no? O mga participants na mga youth, di ba? So ngayon, tanungin natin yung isa nating youth. Ito, si Sister. Tayo ka, Sister. Pakilala mo sarili mo. Ano pangalan mo, Sister? Yan, si Sister Queenie. So ngayon, Sister Queenie, may tanong kami sa'yo. Ano yung nag-udyok sa'yo para dumalo sa SYC natin? Ano yung nag-inspire sa'yo kung bakit ka nandito? Ano po? Kasi alam ko po mag-enjoy ako dito. Kaya ako Yan, mag-enjoy daw siya. So thank you, Sister Queenie, no? So maaari ko naman po. Thank you ulit sa iyong oras. Ngayon guys, hanap naman tayo ng mga kalalakihan natin, ano? Ayan. Si brother, ito si brother. Ito si brother. Ano pangalan mo, brother? Yan, si Brother Lalush. No, si Brother Lalush, di ba? So ngayon, Brother Lalush, sino nag-inspire sa'yo para pumunta sa SYC? Ewan, di ba? So ayun, hindi niya alam, siguro nadala siya na spirit, di ba? So kaya hindi niya alam. Yan. Thank you, Brother Lalush. So ngayon guys, mamaya ulit, lalakarin natin yung buong pasilidad. Guys, ngayon, gusto niyo ba makilala kung bakit tayo safe na nakarating dito sa FSY Facility Center? Ating kilalanin ang ating travel coordinator. Brother! Hello po, brother! Okay lang po kung ma-interview ka namin as travel coordinator na ating stake center. Diba? Pakilala niyo po sarili niyo at paano niyo po in-organize yung event natin. Ang hirap. Pakilala po kayo. Ako si Melvin Franz Cuenca. Ano ang kasunod? Paano niyo po in-organize ito at sinong mga katulong mo? Madami naman nakatulong, lalo na yung mga stake leaders. Ganun din ang stake presidency. At ganun na rin kay Wayne, kay Kit, kay Tyrone.
So, Nagpapasalamat talaga ako sa kanila sa pagtulong. thank you po, Brother Mendy. Tulong po ninyo talaga. So, ayun lamang, no, is yun yung travel coordinator natin. Thank you ulit, Senpai, sa iyong oras, no. So, ngayon, kikilala naman natin yung representative ng Ward 2, na kung saan si Bishop Zarate, no. So, dito siya ngayon. So, Bishop Zarate, salamat po sa oras po ninyo na makasama po dito sa SYC, diba? So, ngayon po, ano po yung magiging goal po natin with this SYC? Sige, ang goal natin, ayun, matulungan natin yung mga youth natin na una, mas mapalapit sa ating tagapagligtas na si Hesus Cristo, meron din sa ating Ama sa Langit, mapalakas natin yung pananampalataya. Yun, magandang goal natin yan para sa bawat youth na meron tayo ngayon, di ba? Thank you, Bishop Zarate po, sa oras po ninyo. So, back to you, Senpai! What up, mga Senpai? Ngayon, nag-change outfit tayo na ng ating theme na I can do all things through Christ, di ba? So, ito yung ating theme ngayon, color green na t-shirt. Ngayon, ipapakilala natin yung malupit na representative naman ng Ward 3 na isa. Pinakagwapo. Magmi-mission to mga guys sa Seoul, Korea. Di ba ngayon, papakilala natin si Brother Liam Gao II. Ayan. Hello. Brother Liam, no? Hello po. So, para sa'yo, ano yung may tutulong mo sa youth natin para mas maging masaya sila? Syempre, para sa mga youth natin, siguro wag natin kaya si Brother Maki na tulog. Yan! Pero Ano siguro ba? para sa youth natin, ipaalala natin kung ba't tayo nandito, no? Pwedeng magsaya, may mga activities tayo, may mga team building, may mga dance social, talents night. Pero wag natin kalimutan na nandito tayo gawa ni Jesucristo. Yun! Nandito tayo para palakasin ang ating patotoo kay Jesucristo. Wow! Diba? Very powerful message from our beloved William Gao II. No? Ngayon, tanungin naman natin yung pinakaminamahal na asawa ng ating bishopric from Ward 3, si Sister Susan naman. Ano ako? Yan. Sister Susan. No po. Dahil na-interview namin yung asawa mo at gusto niya ay may tutulong niya. Yung goal natin sa SYC is mapalakas yung pananampalataya kay Jesus Cristo. Para sa iyo, paano mo masusuportahan ang iyong asawa? Buntong hinanga. Ganon. Wow, ganun. Tap lang, no? A loving support from the wife. A wonderful tap. Ngayon, ano naman ang reaksyon ng kanyang asawa sa tap na ganun? Yan, Brother Aaron. Yun. May halong inig. Natatakot ba yun or nagginiginaw? Kinikilig. Kinikilig. Yan naman. Sige guys, kiss, kiss. Joke lang. Pero mga kasenpai, babalik tayo mamaya pagkatapos natin kumain. Bye! What's up mga kasenpai? Ngayon naman tatanungin natin yung bishopric from Nagcarlan Ward, no? Si Bishop Gisando. Yan. Sige. Hello po, Bishop Gisando. Hello. So ano po yung expectation po natin after matapos ang SYC? Aba, syempre, dapat marami silang natutunan. Marami silang, sabi nga, take home na bagong kaalaman. Ano, di ba? At saka, syempre, magkaroon sila ng bagong mga kaibigan. Yan. Yan. At saka, syempre, last na, kailangan meron silang mga bagong vision sa buhay. Yun, diba? no? Very magandang expectation yun na sana diba? ma-meet natin ng mga youth na po. Oo, syempre. Ngayon naman, pakilala natin si Brother Barcenas from Ward 5 naman, no? So ano naman yung expectation ni Brother sa mga youth natin, especially sa kanyang mga Ward youth? Ang masasabi ko diyan, ay maswerte sila. Iiwan sila sa kanilang magulang sa utos. Yun! Tama! No? Saka yun din, hindi sila bumoto. Yan! Yun lang. Yan, no? So, ayun guys, no? So, keep in touch, no? Sa mga sinabi ng mga bishopric natin. Very meaningful yun. Bye! So, what's up mga kasenpai? I'm back! So, ngayon naman, tatanungin natin yung Stake High Council na assigned sa mga youth natin, no? Si Brother Keith Sanchez. Brother Keith, no? So, ano po yung mga paraan ng paghahanda po natin for this SYC at paano po ay mabibless yung mga bata po natin? Thank you, Brother Wayne. Sa paghahanda, siguro 6 months, mga 6 months kami naghanda bago pa yung araw na ito. So nagkaroon kami ng maraming meeting, pag-uusap, walang katapos ang pag-uusap. Siguro hindi ko mabilang na mga nasa 50 plus na online at face-to-face. Nagmi-meeting kami para iplano itong 3 araw na activity na ito. So ganun siya pinaghandaan. Maraming pag-uusap, maraming pagdadasal, may kasamang fasting.
So, pagdating naman sa blessing, syempre, yung una nilang matututunan ay yung sa spiritual na bagay. Kasi magkakaroon sila ng mas malalim na pagtitindi sa pagbabayad sala ni Jesucristo. At kasi yung team natin, I can do all things with Christ, diba? Yes. Magkakaroon sila mas malalim na pangunawa tungkol sa pagbabayad sala ni Jesucristo. Thank you po, Brother Kit, no? So guys, take note ulit sa mga meaningful na mga advices. Bye! What's up? Nandito naman tayo sa labas. Nakaganapan mga kaibigan, mga kapatid at pamilya. Ngayon, nagkaganapan po ng ating mga kabataan ay makikita natin sa ating harapan, no? Nagkakalat po sila ngayon sa ating facility. May makikita po tayo sa mga kilid, sa may gitna, sa kilid ulit, at yung iba ay nasa ilalim ng kapunuan, no po? So yung mga ginagawa po ng mga bata natin ngayon, mga brothers and sisters, ay kung saan tinatawag nating naming of teams and flag making. Diba? Na kung saan, ito ay isang meaningful na pangyayari o isang aktibidad para mas mapatunayan yung unity at teamwork ng isang grupo. No? So mamaya, magkakaroon tayo ng mga games. Okay guys, no? So napakita ko sa inyo kung saan sila nakapwesto. Ngayon, lalapitan natin sila isa-isa. Tara! So makikita natin dito, di ba? Mga seryoso. Masyado silang nagiging united as one. Katulad ng tinawag na Jesucristo sa ating lahat. So ayan, mga brothers and sisters, no? Makikita natin yung mga artistic na mga youth natin dito. Diba? May mga nagda-drawing, nagbibigay ng mga ideya kung paano nila gagawin yung mga plug nila. Kaya kaway kayo, youth! Kaway kayo! Yeah! So tara, dito sa bilang grupo. So dito mga kapatid, no, makikita naman natin mga bata natin na nag-uusap-usap kung ano yung papangalan sa grupo nila. Diba? O, kaway kayo, kaway! Yan! Dapat masaya, diba? Diba? Ganyan dapat masaya tayo palagi dito sa channel natin, guys. Dito sa kabilang grupo, ano? Diba? Guys, kanina makikita natin, doon may nagdo-drawing. Dito nag-uusap ko anong grupo. Ngayon nagpe-painting na to, guys. Ganun sila kalapit dito. O, diba? Bida-bida ko na naman. Yan. O, diba? Kaway kayo, kaway. Kaway kayo sa ating vlog, mga kapatid. Yan. Napagtripan lang po. So, yun. Diba? So, katulad sinabi ko sa inyo, mga kapatid at kapamilya natin dyan. No? Yung mga kabataan po natin ngayon, tinuturuan natin sila maging self-reliant at magkaroon ng creative minds, no? Kung paano nila mabuboost yung confidence nila sa kanilang mga artistic minds. No? Ngayon punta tayo sa kabilang gitna. Sa gitna naman tayo. So guys, nandito tayo sa gitna, no? Na kung saan yung mga leader naman natin ay nag-uusap-usap kung paano nila papahirapan yung mga bata natin. Ako, ba't yung pinapasama sa YouthCon? No? So ito, kikita nyo, no, yung mga kababaihan natin, mga leader ng simbahan. Mga young women leaders natin. Nag-uusap-usap sila, no, kung bakit tayo nandito. Pero dadaanan lang natin sila, no, kung bakit tayo nandito. Ha? Uy, parang kumay kayo sa channel ko, mga kapaa. Yan. Tojongs. Wow! Yan, mga pogi natin mga kasama dito. Mga pogi. Oh, pogi. Oh, sila lang. Yan. So ngayon guys, punta naman tayo sa kabilang side, no, ng grupo. Di ba, mga bata na. So, nasaksihan natin sa kabilang panig ang pagdodrawing, pag-uusap ng kanilang group name, at pag-painting. No? So, ngayon, titingnan natin kung ano naman yung ginagawa dito sa kabilang side. Guys, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, may nagdodrawing, may nag-iisip, at may nagpe-painting. Dito guys, pinag-combine na lahat. Yung apoy nasa ulo niya. Guys, makikita nyo, may nagdo-drawing, may nagpe-painting, at may nag-uusap kung paano nila gagawin yung grupo nila at yung flag nila. Diba? O, kaway kayo yun! Yan! So guys, no, mga busy mga kabataan natin ngayon. Diba? Makikita natin siksikan na sila dito. Dahil sobrang init ng panahon dito sa Tanay Rizal. We are currently, mainit talaga guys, no? So ngayon, balik na tayo sa ating auditorium. Diba? Not that we're following just because our parents said that we should, because we tried it out and we know that it's good. And every day we live and learn, we know we're growing stronger. To face each challenge with a firm resolve, to stand up tall. So what's up mga kasenpai, no?
kasama natin ngayon yung mga matatalino at mga gagwapo natin mga kapatid, no? Magpapakilala sa isa't isa. Okay? So dito tayo, magsisimula tayo sa ating kaliwa, di ba? Okay mga ka-SYC, ako pala si Brother Tyron Adaw from San Pablo Steak, San Pablo 4th Ward. Yan. Hello mga ka-SYC, ako si Brother Liam Gao, taga San Pablo 3rd Ward. Hello mga ka-SYC, ako nga pala si Brother Jelson Adaw from San Pablo 4th Ward. Yan. No? So ngayon, dahil kilala niyo na kami lahat, ngayon pag-uusapan natin yung mga magagandang bagay na mga mangyayari ngayong SYC. At kung ano yung mangyayari sa ating mga buhay at mga plano natin sa ating mga buhay-buhay. Sobrang ganda na sinabi mo, Brother Wayne, no? Parang lalo ngayong day 1, naalala ko yung mga activities natin earlier. Sobrang daming nangyari. Sobra. Nakita ko yung mga youth talagang nag-enjoy sila from the morning activities, sa team building natin after lunch. Nakita ko yung unity na na-build. Even na first time nag-meet ng mga youth, no? Tama. Gusto ko yung sinabi ni Brother Tyron. Kahit first time nila magkakilala na yun, lalo na yung mga groupings natin sa ating SYC ay mga random groupings. Most of the groupings hindi sila magkakawar, hindi sila magkakilala. So, magandang makita na yung kanilang unity sa mga team building, lalo na sa team building kanina. It's very inspiring to see them working together even though yung relationship nila is newly formed pa lang. Alam mo, kita ko sa kanila kanina na kahit pagod na sila kada station, tuloy pa rin sila. Tama, walang tulog. Tuloy pa rin, masaya pa rin. Pero yun na nga kasi alam natin na, alam din nila na itong activity na to ay may dudulot na maganda sa spirituality. Tama. So parang ano siya, no? Lesson learned din siya para sa atin, leaders, and para sa mga participants din na sa mga susunod na araw ay talagang iwasan natin yung pagpupuyat para pagdating sa mga physical activities, mabigay nila yung ano nila talaga, full best, full energy performance talaga nila. No? Yes. Sayang yung kanilang potential Tama. kung wala silang lakas na ipakita yung kanilang talent. Tama. Yes. And syempre, di ba, ngayong day 1 natin, marami tayong na-experience na kailangan natin i-improve din sa ating mga sarili. Di ba? Meron tayong mga positive and negative effects ngayong day 1. Di ba? Nakita natin na yung mga kabataan natin, dahil hindi sila nakapagpahinga ng maayos, di ba? Nagkaroon sila ng mga sakit. Diba? Napunta sa clinic, ay na sumakit ang ulo, nilagnat, nagkasipon, di ba? So yun yung mga kailangan natin i-improve pa sa ating mga sarili as leaders to remind them na hindi dahil SYC ay kailangan magpuyat sila. Tama. Diba? Kailangan matulog sila ng maaga. Diba? Kung kailangan mag-impake, dapat day before. Hindi yung mismong araw ng pag-alis. So, parang nadalat siguro talaga sila, Brother Ray, ng excitement before ng day 1. Kasi first gift ko to after pandemic eh. Tama. First gift ko to after pandemic. Nice experience. Pero para sa inyo ba, ano yung parang napansin nyo or na-observe nyo na blessing na matatanggap ng mga bata ngayon sa pag-attend nila itong SYC 2023? Ayun. Sobrang maganda yung SYC natin, di ba? Kasi dito natin na matuturuan yung mga bata to socialize. To kailangan natin malampasan yung challenge nila in terms of speaking. Di ba? Kasi most likely yung mga kabataan ngayon nahihiya na sila. Hindi katulad dati na pag may nakilala tayo. Unang panahon natin, di ba? No? Kwentuhan tayo ng kwentuhan. Kasi ngayon, yung generation ngayon, nahihiya sila hanggat hindi sila ina-approach unay. Tama. Ito po yung nakita ko. Every activity, youth ang host. Tama. So yung confidence, confidence pagsasalita, perfect. Perfect yan. Sobrang maganda. Diba? So parang yun yung isa sa magandang nangyari talaga ngayong day 1. And I know, bukas sa day 2, marami pa tayong dapat subaybayan sa mga mangyayari. Mamaya. Actually, mamaya pala. 20 AM na. Ito tayo sinasabi natin kailangan ng kompletong tulog. Pero leaders kasi tayo. Pero kailangan natin mag-set ng example. No? Pero yun nga, katulad na sinabi ko, brothers and sisters, kinabukasan, marami pa tayong dapat bantayan ng mga activities. At abangan pala yung tamang term. No? At I know yung mga mothers and fathers dyan, sobra kayong na-miss nyo na yung mga anak nyo. And mag-antay lang kayo sa mga i-upload na pictures ni Kuya Liam. At para
makita nyo yung improvement ng bawat bata. So ayun, di ba? So yung SYC natin, sobrang exciting siya kasi hindi lang tayo more on spirituality. We are more on physical, emotional, mental, and spirituality. Familiar yan, Brother Wayne. Yun yata yung 4 aspects ng life. Tama! Ayun yung 4 aspects Buti ng naisingit mo siya, Brother Wayne. Tama, di ba? Ayun yung gusto ituro sa atin ni Jesus Christ. Di ba? Hindi lang dapat tayo maging mas malakas sa spiritualidad natin. Kailangan din maging malakas sa outside the body din natin. Tama. Diba? Sabi sa scriptures, Jesus Christ grew in favor of God and man, stature and wisdom. So hindi lang tayo kay God, pero sa iba't ibang aspects din sa ating buhay. So ngayon, brothers and sisters, since late na talaga, so alam namin na nami-miss nyo na and excited din kayo sa day 2 and sa day 3 sa padating. Pero kami bahala mga leaders sa mga anak nyo, mga parents, wag po kayo mag-alala. At nandito lang ako, si Brother Tyron, Brother Wayne, Brother Liam, Brother Gelson. at kami po ang bahala sa inyo mga anak. So ngayon, magbababay na po kayo, nagbababay na po kami sa inyo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam! And when my strength is gone, He heals my weary soul and shows me who I could be. He stays with me, and I know I can do all things when I'm sinking in the waves. If I reach out for His grace, He will rescue me.